Hi guys, welcome back to Yanni's Room, Sunday Resets. Tara, pasok, feel at home. Nalilito talaga ako. As in, hindi ko talaga maalala if meron ba akong sinasabing na tara, pasok, feel at home pag Sunday Reset. Pero, okay, by the way, nandito kami ngayon sa FRMGMT. Paano mo ito basahin? From management. Parang, no? From management. So, it's a speakeasy and cafe. And ang daming tao. Kasi naman weekend, 'di ba? Weekend tapos nakikipag-agawan ako sa mga Salcedo girly. Ang bona ko rin eh. Pero pakita ko sa inyo yung itsura, very quick. Kasi ang daming tao. So, honestly, hindi ko rin kayo may lilibot. Ito yung bar. Ito si Kyle. Yeah. Ano, cute siya actually. Madami pang rooms doon. I wish pwede ko kayong ilibot. But then again, sobrang daming tao. So, baka ma-reddit ako. Umorder si Kyle ng, ano to? Inasal? Pollo inasal silog. Chick silog, basically. Yay! 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 Table na kami. Yay! Sige, tignan natin. Yup! Okay, nakalipat na kami ng upuan. Mas maluwag na. So, umorder ako ng iced bibingka latte. Interesting. Actually, so yun sa reasons kung ba't kami nagstay kahit ang daming tao. Kasi kakaiba yung menu nila. So, ito yung iced bibingka latte. Wait. Bibingka. As in, meron siyang salted egg. Meron din yung iced ubi champurado na drink. Meron ding puto bumbong. Alam niyo na puto bumbong girly ako. Hindi talaga ako mabibingka. So, hindi ko ma-imagine na merong salted egg sa kape ko. Tangina. Pang basic lang siya. And actually, yun yung isa rin sa qualms ko about it. Bakit siya super basic na lasa? Parang hindi ko ma-gets na bibingka latte siya, pero hindi ko ma-gets kung paano siya naging bibingka latte. Lasa lang siyang sea salt na Spanish latte, less sweet. So, okay naman siya. Masarap siya. But then again, parang mag-expect ka ng kakaiba kasi nga, kakaibang flavor siya. Supposedly. But anyway, ito, umorder ako ng banana bread also. Masarap yung banana bread. Sarap yung banana bread. Like, it's crazy. Nag-worrying ako kanina kung tama ba na chocolate banana bread and then bibingka latte yung in-order ko. Kasi baka masyado matamis. But hindi naman super tamis nitong drink. Okay, updates, I guess. Okay. Ano ang mga nangyari this week? I feel like simulan muna natin sa mas malawak na context sa ating paligid. Kasi, ang onti lang na nabalitaan ko this week, or baka dahil na busy ako. Pero ang alam ko lang ay nag-crash out si Pia Cayetano sa Senado. Ano nangyari? Ewan ko. Gaya last week, sobrang kalat pa rin sa Senate. So, nag-deliver kasi ng speech si Risa Ontiveros. Tapos, nag-take offense si Pia Cayetano kasi sabi niya, parang parang ang dating sa kanya nung statement ni Risa Ontiveros ay parang walang nangyari. Naput yung buhay nila sa danger, ganyan. Na-trauma daw sila to the point daw na tumawag na siya sa kanyang mga anak para magpaalam, something like that. And so, clarify ni Risa Ontiveros na hindi naman yun yung ibig niyang sabihin. It's just that as a Senate, parang their mandate requires action right now. Kumbaga, in other words, work po tayo. Work po tayo, no? Kasi, like, andito tayo kasi work po tayo talaga eh, di ba? Ang kalat kasi naglabas ng screenshot si Tulfo. Kasi sinabi ni Pia Cayetano, ang pinaka-iniyak ni Pia Cayetano ay wala man lang daw nangamusta sa kanila nung naput yung buhay nila in danger. So, naglabas si Tulfo ng screenshot. Alam nyo, hindi siya nakakatawa. Pero alam nyo yung, again, sinabi ko to last Sunday sobrang ridiculous, you just laugh. Naglabas ng screenshots si Tulfo ng GC nila sa WhatsApp na nangamusta sila. Nagsabi sila, hope you're safe. Jesus Christ, like, you guys are politicians. Ba't ako nakakabasa ng drama na para bang nagbabasa ako ng expose ng magjowa sa Twitter through screenshots? Alam niyo, ganun yung feeling eh, na parang ang kalat lang ng everything. Hindi lang siya nakaka-professional, hindi siya
this is not what I expect from our senators or our government officials. But then again, hindi ko na kasi alam kung ano ba bang i-expect ko. So, yun yung mga nangyayari sa Pilipinas this week. Feeling ko madami pa akong na-miss out. Hindi ko nga na-discuss last time si Robin Padilla. Hindi ko na rin alam kung ano nangyari kay Bato. Merong interview na lumabas si Bato kay Jessica Soho na sinasabi niya na parang tell-all nga. Na sinasabi niya na si Cayetano talaga yung nag-offer sa kanya ng help or ng refuge sa Senate. Sabi ko, oh my God. So yeah, medyo wala pa ring improvement. Isa pa, may isa akong gustong bardahin. Parang sobrang dami kong nakita this week na nag-AI. Alam niyo, for the past few weeks actually, isang malungkot na narinig ko from my friends na nag-aahensya, as in PR, nagpi-PR, nagkakaroon sila ng mga seminars for how to use AI, integrate AI sa workflow. Yun daw yung gusto ng mga client. Oh my God, yeah. Meron akong isang mutual sa Instagram na director siya. As in, naka-work ko siya for a brand na siya yung director ko nun. Tapos, sinabi sa kanya ng client, pinost nito sa IG story, na nag-decline yung client sa kanya kasi, sabi, ang sobrang dystopian. Ang nakalagay dun sa letter, our client sees na yung work mo ay more on human-centered yung outputs. Yes! And yung clients daw kasi ay naglo-look into using AI for more like cost efficiency. Imaginein mo, masabihan ka as a director na hindi ka namin kukunin kasi mas human-centered yung work mo. And then yun nga, sa mga ahensya, right now, may mga seminar para gamitin ng AI sa mga, lalo na sa creative outputs ng agencies. And yun yung nakakalungkot. Kasi gets ko na AI can be a tool to make workflows more efficient. Kasi pwede mong gamitin ng AI, yung pang take notes sa meeting, ganyan. Okay, yeah, sige. Pang summarize, pang organize siguro ng task, ganyan. Madaming ways to use AI. Pero yung pang generate ng ideas, pag-generate ng creative output na parang, okay, mag-generate ka ng PR strategy for me para paano ko magre-respond sa gantong crisis. If AI lang yung gagawa ng lahat ng nun, ano pa? Yun yung nakakalungkot kasi why are we not using our brains right now? Why are we relying too much on AI? Di ba nagkaroon kasi ng trend recently, yung nanonood ng baseball, yung paganda lang, tapos gaganon lang. Pupunta ka sa liga. As in ng basketball sa barangay. Mag-makeup ka, pa-video ka. Okay na yun. Uy, si Lindon. Huwag ka nang mag-AI. Wala nang tubig sa Dumaguete. Ay, sorry. Ano yun si Lindon? Mag-hi ka. Hi, Lindon. Yes. Hindi, alala ng global warming, mag-AI pa kayo. Parang, hindi kasi may naging issue din recently nung, like parang how AI messes with their grief. For example, kapag may mga tao na kapag namamatayan sila, ginagawa nila ng AI video yung relative na namatay. Parang it's very Black Mirror. Hindi Black Mirror parang Black Mirror episode na ang gandang pag-usapan how AI messes with our memories and with our grief, na people feel like nakakatulong kasi yung AI sa kanila to remember yung relatives that died, but may something dystopian doon sa ginawan mo ng isang AI video yung relative mo na namatay na nagsasalita na parang, hi, ako, kamusta ka? Medyo yun, literally, that's a short film. Mag-research pa ako about it. Feeling ko gagawa ako ng episode on it. Kung meron nanonood dito na nagbabalak mag-AI, huwag natin. Don't. Uuuhaw ang mga tao. Ang lala ng environmental crisis na dinudulot ng AI. Kung gusto mo na magandang picture, tawagin mo na lang kami. Pupunta kami dyan, picturean ka na lang namin. Okay? Huwag ka na. Do not. Please. Like, huwag na kayo mag-AI. And also, ano masasabi natin sa mga brands na gusto mag-AI para makatipid? Ano magagawa namin dyan? Hindi, ang hirap kalabanin ng brands Ang hirap kalabanin kasi malalaking entities yan Sobrang, minsan yung mga tao, hindi lang sila yung involved dun sa decision making. Minsan yung mga big boss talaga yung may gusto nun. And ang lungkot na unti-unti nakikita natin how creatives are being replaced unti-unti
ng AI. And I hate it kasi sobrang daming AI slop na content recently. Slop talaga. Kaya nga siya slop kasi basura. Wala lang talagang kaluluwa yung feeling. And natatakot ako na someday yung mga commercials natin, yung mga ads natin, parang, damn, these are all AI actors. Lahat to AI. And madidesensitize tayo to it kasi sobrang normal na niya. I'm scared. I hope not. Ko sobrang laking crisis lang nito for the creative industry, pero Pero ikaw, what do you think of the statement na coexisting with AI? coexisting with Kasi AI. ngayon parang medyo nagka-compromise na sila eh. Diba? Parang they're on the... Parang tinatanggap na If nila, you okay, can't it's beat- there. If you can't beat them, join them type of thing. Then again, feeling ko kasi, parang kahit anong technological advancement siguro nagkaroon ng gantong moment. Siguro nung time na nabubuo pa lang yung cellphones, meron ding gantong resistance to it. 'Di ba? So iniisip ko if ganun din ba yung AI right now because it's something new, kaya ba may resistance tayo to it? But the thing is, ang lala kasi ng environmental impact niya. Isa yun sa reasons eh. Ako, I agree naman, again, nasabi ko, I agree na it can make workflows efficient. Pwede niyang i-assist tayo, di ba? May malaking tulong din naman talaga siya. Pero, to fully rely on AI to create art, yung as in para mag-generate ng ideas for us, gumawa ng creative outputs for us, yun yung hindi ako agree. For example, sa thesis, ngayon, nung time ko nun sa UP, sinasabi sa amin, basta i-declare when you use AI. But the thing is, you can use AI kung gusto mo magpa-grammar check, proofread ng readability, Quillbot lang dati AI. Quillbot, Grammarly, right? That's how parang feeling ko, yun yung tama pang, until doon mo lang pwedeng gamitin yung AI to assist you in writing your thesis. Pero kung ang mangyayari is sa AI mo na ipapa-analyze lahat, sa AI na yung mag-generate ng idea, I think yun yung mali. I think yun yung hindi. Kapag AI na yung dinedependehan mo para gumawa nung mag-isip para sa'yo, yun yung hindi ako agree with. Can we coexist with AI? Actually, at this point, hindi ko alam if may choice pa tayo eh. Kung yung for example, big institutions, big brands, na nagsusubscribe na to it, tayo kasi as people, darating yung point na inevitable na for us to participate in that. Pero as much as possible, ako, I don't. As a creative, I don't. Ako rin. Lalo na ako, who is very personal yung ginagawang art. Kami tayo ni Kyle. It's very important to create art that really is rooted in human emotions and rooted in human, alam mo yun, galing talaga sa utak ng human. Kasi mas nakakaano yun eh. Art is meant to be consumed in a human way, made by humans. Alam mo yun. So parang no talaga in AI kasi parang it just waters down the quality of the art that you're making. And it just, it downs the water. It downs the water. Nawawalan din ng tubig. Also, the thing about AI is, feeling ko kahit gaano siya mag-improve, hindi niya makukuha yung nuances of being human. May mga bagay na parang human lang yung kung gaano katanga yung isang tao, kung paano magmahal yung isang tao. Feeling ko never siyang fully makakapture ng AI. Ikaw as a filmmaker, te. Yun nga, iniisip ko siya kanina, parang feeling ko malaking factor din siya. Kasi pag nagsusulat ka, or kahit anong creative work naman, parang mas naka-base siya sa personal experience mo. So parang, girl, anong gagawin ng robot dun sa personal experience? Tapos iniisip ko nga yung trip to Quiapo ni Sir Ricky Lee. Parang, saan sila papunta? Sa Quiapo ba? Or, alam mo yon, like lahat tayo may iba't ibang paraan ng papunta ng Quiapo. Pero, anong pinupuntahan nila? Tapos ano yung gagawin nila doon? Alam mo yun, parang, it's just so weird right now na mas may mga clients na gano'n na gusto nila yon. But girl, at the end of the day, hindi naman nila ma-replicate kung ano yung sinasabi ng puso mo, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. I mean, yun din. Feeling ko, ang weird lang din na nanggaling tayo sa pandemic. Tapos, mas nagre-rely pa rin tayo sa AI. And feeling ko nga ngayon nagkaroon ng surge of personal, alam mo yun, yung gusto ng mga tao ng personal interaction. Mas human. Yun lang. For me, parang ang weird lang right now na parang, biglang nagkaroon ng AI. Okay. Sige po. Kaya nga ngayon siguro ang pinupush kong agenda ay be offline. As in,
be more offline. That's how you create. That's how you experience. And alam niyo, tanda ko, napag-usapan namin yan sa workshop. Tinanong yan kay Sir Ricky kung anong feelings niya about AI. Kasi may ganung question na as a creative, natathreaten ka ba sa AI? Sa totoo lang, totoong nakaka-threaten siya ng livelihood. Kagaya ng, yun nga, nakikita natin ngayon na may mga clients that prefer to use AI now than getting actual creatives. Pero ang ganda nung sinabi ni Sir Ricky, yun talaga yung pinaka-sinabi niya. Never back down, never give up. Hanggang to Sir Ricky na never give up. Tapos may mustache. Hindi. Hindi, parang grabe lang yung security and conviction sa ni Sir Ricky, na parang hindi tayo may replace ng AI. So, kahit ano mangyari, wala siya nung puso. Pwede mo siyang turuan paano mag-isip, but then, sa atin din naman as human beings, pinapattern yung AI, how they think. Sila as a machines, di ba? Pero feeling ko talaga, hindi. Mali ito eh. Hindi. Pag sinasabi nila na parang always go for 100, for the perfection. Pero now with the rise of AI, parang the more you make mistakes, the more that they appreciate you. Kasi parang mas human, the more human. So parang commentary rin siya in a way na parang mistakes is human. And parang nawawala na yung perfection na agenda ng pinupush down sa atin dati. I think yun yung na-appreciate ko ngayon sa rise ng AI. Kasi parang people are now okay to have mistakes kasi it just proves na this is human-made. Ganon. Yeah. And alam nyo, yan yung something din na tinatry gayahin ng AI right now. Yung magmukhang imperfect. Madami ng AI ngayon na sobrang realistic tignan. Kasi nga, kapag it's too perfect, halatang AI. Siguro, again, ayun, as consumers, how we can push back is, as much as possible, wag tayo mag-engage sa content na may AI. And then, ipakita natin sa mga brands na parang, hey, actually, we hate AI slop. Like, we do not want this. Ayun lang naman. So, para sa mga tao na nanonood nito, na nagbabalak mag-AI, sana meron ako mapigilan sa inyo. At kung merong nag-iisip na, shit, parang gusto kong gumawa ng baseball AI. Wag na, please. Mag-thirst trap na lang kayo sa TikTok. Hindi, pero alam niyo, that is also something eh. Ano din yun eh. It says something about, pag ini-AI kasi, yung they feel very pretty. Alam natin na people use those features ng AI. Gumagawa sila ng AI na nanonood ng baseball, ganyan, na sobrang ganda nila. Kasi in real life, hindi siya possible. Ang sad truth nun, no, na parang ginagamit natin yung AI to project our insecurities. Yeah. Yun yung lumalabas eh. I mean, yun yung ginawa ko sa thesis film ko sa Gandang Lola. Na parang yung isang si Lola doon, gumamit siya ng Beautify app para ma-feel niyang maganda siya. And use of AI yun eh. Parang malaking ano din yun sa panahon natin ngayon. Oo, dati camera 360, filter lang. So parang ang sad truth lang din na parang at the end of the day, kahit anong paganda mo dyan sa app na yan, nasa puso mo pa rin talaga kung ano yung kalalabasan ng everything. Yun din. Kaya, gets ko naman, kaya may mga gumagamit ng AI because some people use AI to fill the void that they feel. Pagdating dun sa yung gumagawa ng AI videos ng relatives nila namatay, so they want to feel, they want to parang cope with the grief that they feel. Ayun, ang mahirap dun kasi nagka-capitalize ang AI again sa insecurities natin and sa sadness natin as human beings. Sobrang Black Mirror talaga niya. Pero regardless, wag na. As much as possible kung kaya nyo labanan. Well, update ko lang sa sarili ko. Ganda ko. Wala akong masasabi. Yun lang talaga. Wala naman masyado nangyari sa akin this week eh. Nag-work lang ako. Tapos, yun. Movie recommendation na ako. Because nag-usap tayo about AI, ang movie recommendation ko ay Her. Yes. Alam nyo, si Her, Joaquin Phoenix yun. And then, Kung si Scarlett Johansson yung AI ngayon, actually mag-yes to AI ako kung si Scarlett Johansson. gago. Hindi, pero sobrang ganda ng Her kasi makita nyo kung paano talagang yung technology, How dystopian. ang dystopia niya, pero alam mo yun, magamit yung technology to cope with loneliness. And meron talagang na-feel na void sa pagkatao natin, yung technology. That time, hindi pa sobrang uso ng AI. Nung nilabas ang Her. So parang sabi ko, wow, to see na it's happening right now. Merong mga tao na merong girlfriend, boyfriend na AI. May mga tao na gustong pakasalan yung AIs nila. And ang dystopian makita na, oh my God, movie lang siya before. And now it's happening in real life.
Ang ganda ng Her. Panoorin nyo yung Her. Ayun ang movie recommendation ko for this week. Nahirapan pa ako mag-isip kanina. And ang mantra this week ay no AI vibes. No AI vibes at mga musta. Mga musta kayo sa mga tao sa paligid nyo para hindi sila umiyak kagaya ni Pia Cayetano. Okay? Hindi, mga musta rin kayo ng tao. Mga musta kayo ng friends nyo, mga musta kayo ng family nyo para hindi na sila malungkot enough na mag-AI sila. Tapos mag-AI sila. Wag na. I think let's bring back human interactions, okay? Sobrang laking bagay ng checking on your friends. As simple as, yun, mga musta, mag-ayang kumain sa labas, mag-ayang maglakad even. Parang, good shit. Well, yun na naman. Thank you so much for listening to for doing this Sunday Reset with me. So, sana maging maayos ang paparating na linggo na to sa inyo, at sa akin, at sa friends ko, at sa ating lahat. I-follow nyo na kami sa aming IG and TikTok at Kwarto ni Yani, pati na rin dito sa YouTube and Spotify. Naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. I-follow nyo na rin ako sa aking socials at Yani Hatisu. At mag-join na kayo sa FB community natin, Yani's Roommates. Yun lang. Thank you so much. Huwag na kayo mag-AI. Bye-bye!